everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video, ay sasagutin natin yung comment kahapon ng ating isang subscriber. Sabi niya, Day, ano ba ang kadalasang rason bakit natin-terminate ang helper dyan sa Hong Kong? So, natanong ko na rin to sa ano ko, Day, sa aking broker dati dito sa Hong Kong, no? Kasi may Pinay na broker dito. So, naitanong ko to na kasi sila talaga mostly ang nakakaalam kasi sila naman yung may contact din sa employer, di ba? Sila din yung nakaka-receive ng complaint or what, di ba? So, ang sabi ng broker ko dito sa Hong Kong na Pinay, kadalasan ay yung palasagot, makatwiran, yun ang kadalasan na nagkukos ng termination. So, meron din tayong kasabayan ko sa flight. So, 8 months na siya sa amo niya. Ang reason naman ang nilagay na reason sa termination letter niya ay communication. So, kasi isang words lang, di ba? So, parang ang daming meaning. Pag communication, sabi ko, hindi ba marunong mag-English yun? So, hindi yun sa ganun na hindi ka nakakapagsalita ng English. Ang meaning pala nun, hindi kayo nagkakaintindihan. So, kumbaga, may gusto ang amo mo, hindi mo sinusunod, yung mga ganun. So, communication. Then, kaya ang tips ko sa inyo, tulad ko sa mga baguhan na gusto din mag-apply dito sa Hong Kong, no? Ako kasi, based sa experience ko, yan din yung kinakatakutan ko. Kaya nga, kahit maraming nagsusulsul na lipat daw ako, mag-try ako sa iba. Pero, na naman yung, sabi ko, ayaw ko bumalik sa yung feeling na bilang baguhan nga, in the whole contract talaga, ako laging kabado, Day. Yung lagi ko iniisip, konting kamali ko, konting complain ng mga amo ko, iniisip ko agad na terminate na ako. Yung ganun. Kaya ako, ang ginagawa ko, lahat ng iniiwasan ko na magkaroon sila ng pwedeng rason na ma-terminate ako. Kumbaga, kung yung mga complaint nila, ginagawa ko talaga yung best. Then, minsan, yung best mo nga, hindi pa din sila satisfied. So, oo ka lang ng oo, Day. Kasi, yun nga ang sabi ko sa inyo, hanggat ginagawa nyo yung best nyo, ginawa nyo yung lahat ng paraan para hindi kayo ma-terminate. So, walang pagsisisi doon. So, meron tayong ibang kababayan nga na hindi naman pare-pareha ang tao na minsan makatwiran din talaga. Then, mayroon nga din tayong nabasang post na about naman doon sa matanda. Kasi, kadalasan talaga pag may matanda, yun ang nagiging problema nila. Ako naman, swerte naman ako sa matatanda kasi wala talaga akong problema sa matatanda. Mababait, lalo na yung lola ko, mabait. So, meron tayong isang nakitang post, Day, na one time, nasa labas sila. So, ang gusto nung matanda ay hawakan nung kababayan natin yung alaga niya sa kamay. Din ang katwira naman ni kabayan, kaya hindi niya kayang hawakan yung kamay kasi puro na siya bitbit. Kumbaga kaliwat kanan na yung bitbit niya. So doon nagalit yung niya, yung lola, inaway din niya doon sa sa WhatsApp, inaway niya, hindi kita amo, yung ganyan. So, kahit kasi hindi siya ang amo natin, kesyo magulang siya ng amo natin, din siya, kumbaga, alangan man sino ang kakapihan ng anak, diba, ng amo mo, alangan man ikaw. So, pwedeng maging cause ito ng termination, diba? So, ang akin lang, ang tips ko lang sa inyo, kung ano yung gusto, sundin mo na lang, kahit nakikita mo na parang hindi mo na kaya, diba? Basta ipakita mo sa kanya yung utos niya, yung
inuutos niya, ginagawa mo pa rin. Ayan, traffic na dahil. Tulad ko nga nung one time na nangatwir. Sa buong ano ko, sa 3 years ko dito, one time pa lang ako na nangatwiran ako kay amo na. Diba minsan hindi talaga natin mamalaya na sobrang pagod natin, stress natin. Ayan, mag-market muna tayo dahil continue natin mamaya. So, ito yung pamimilhin natin today, day. Chikwa 3, tomato 4, yaw mak choy 2 kati, onion 2, pumpkin 12, $3, fish 2 option, if wala yung sabalungdan, samdo, onion 2. Holiday bukas, day. Day off tayo bukas. Piliin nyo yung wala, hindi, ayan, mabasa-basa. Mahirap yan. Piliin nyo yung matigas dito. Wait a minute! Not yet finished! Not yet. Okay, Yeah. bye. Mua. Hi. Chikwa, ayan. Hi. Yes, lang. Tomato 4. Liko. Yeah. Next natin ay yaw mak choy. Yaw mak choy 2 kati, please. Yaw mak choy. Next natin ay pumpkin. Ewan ko kung may sukli sila sa 500. Pumpkin. Ayan na pumpkin. Halagang 12. Okay, next natin ay sabalongdan. 80. Kasi ang nilagay ni amo worth 75 to 80. So dapat hindi siya lalagpas ng 80. Ang 80 na pinaka-maximum. Pwede pang bumaba. Kaya pwede ka mag-ask na hanggang 80 lang. Ayan, nililinis na ni ate. Oh. So, ayan, dahil tapos na tayo mag-market. Sana nga ba tayo naputol? Ayan. So, doon nga sa one time na parang nangangatwiran talaga ako kay amo. First time ko talagang ginawa yun kasi mostly ako, oo lang ako ng oo. Yes lang ako ng yes. Okay lang ako ng okay. Then, sorry kung nagkakamali, ganyan. So, one time dahil yung siguro sa pagod ko na din, yung sa inis, diba, pag naghahalo na yung pagod mo, yung halimbawa, hindi ka nga halos tapos-tapos sa mga trabaho mo, hindi mo na alam paano i-manage yung trabaho na magawa yung lahat ng inuutos, diba? So, one time, day, si amo, meron kaming laruan, day, maraming laruan yung mga alaga ko. Then, meron kaming isang malaking box na ang laman noon ay halo-halo na siya na laruan. Then, yung mga laruan naman na cooking, isa-isang box siya na maliit. Then yung mga truck, yung mga car, sa isang box siya na maliit. Yung mga Lego, sa isang box na maliit. So one time, yung nasa box, si amo sa akin, nasabi niya, gusto ko, i-separate mo to, yung mga nandun nga sa loob ng malaking box. Ilagay mo sa plastic. Sabi ko, bakit? Bakit? Sabi ko, hindi na ba yan kailangan? Hindi na ba yan gagamitin? Sabi niya, gagamitin pa. Sabi ko, basta nangatwiran ako noon na sabi ko, parang hindi ako talaga yun. Then, ko na lang dahil na, sabi ko, nagbuntong hininga siya. Ganun siya pag galit siya, ganyan siya. So, nung nagbuntong hininga siya, na-realize ko, bakit ako sumasagot? So, nag-stop ako pero sabi ko, nagtanong siya sa akin, gaano ba kakalat yung bata? Sabi niya gano'n. Ang isip ko naman kasi ang katwiran niya kasi para daw pag mahinanap daw ng alaga ko, mabilis daw hanapin, sabi niya ganyan. Sabi ko, kung i-plastic mo yan iba-iba, mayroon mga isang klase lang, isang ganitong klase lang, iba-iba as in, hindi mo nga alam saan mo ilagay kasi as in, mix talaga siya doon na laruan. Then, ang isip ko naman nun, kung hahanapin, dyan lang din sa box, diba? Kasi pag i-plastic mo, isang yabo lang din yan. Halo-halo na din yung mga plastic mo ka ng tae. Pero, syempre, alam ko na napikon din siya noon na inis siya. So, kahit alam mo yung mabigat sa loob mo, ginawa ko pa rin kasi ayaw ko na magkaroon siya ng dahilan na pwede niya akong pag-initan
syempre mahirap yung magtrabaho ka na mainit ang dugo sa'yo ng amo mo, di ba? Pwede kang pag-initan, tapos magiging rason na siya bakit ka mati-terminate, di ba? So, dapat hanggat kayang iwasan, kayang kontrolin yung sarili natin nararamdaman kahit inis na tayo. Kaya nga dito sa abroad ay kailangan talagang mahaba ang pasensya mo, dahil mahaba talaga. Tapos yung pagtitiis, lunukin ang pride, ayan. Ganun talaga dito sa pag gusto mong tumagal, day. Kaya sa una talaga, day. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayaw kong bumalik sa bago eh. Ayaw ko bumalik kasi pag lilipat ka ng amo, panibagong amo na naman, panibagong adjustment na naman yan, day. Hindi mo pa alam, hindi mo pa sila kilala yung mga ugali nila. So panibagong, lagi na naman kabado, lagi. Ganun ako eh. So, yun ang ginagawa ko, lagi kong iniiwasan na magkaroon sila ng reason na pwede kang pag-initan. Kaya kung ano ang utos, pinipilit ko talagang gawin. Din one time din dahil na nagbigay si amo ng time na tulad nung magkuskus ako ng brushan ko yung semento, pero ako naman yung una, nung wala na akong ginagawa, nung iniwan nila akong linggo, kinuskus ko yung ang semento namin sa kusina. So natuwa naman siya, pinuri niya ako, very good daw kasi pumuti talaga. Then next Sunday, plano ko din yun na brushan yung aming labas, yung sala namin, yung sa loob lahat-lahat na semento, na sahig. Binigyan niya ako ng time, day, na gahol, hindi ko siya magagawa. Nabuburyong ako. Sinabihan niya ako, ganito, ganyan, ganitong oras ka. Ang dami ko pang gagawin na dapat. Kasi pag ako naglinis, mula sa room nila, sa CR, sa room ng alaga ko, sa isang CR ulit, sa room ng pangalawa kong alaga, hanggang pasala, kusina, ayan. Ganyan ako maglinis. Ang gusto niyang oras is, sa pagbrush ko ay nagbigay siya ng oras na hindi ko kaya din. Ang dami pa niyang inutos na lalabas ako, may pinick up, may pinick up ulit na something, naghatid ng alaga ko. Sa naburyong ako, sabi ko, gusto ko kasi yung utos niya nagagawa ko, pero hindi ko talaga kaya. So, ewan, ano ba yun, ikaw lang mag-isa sa bahay. Sabi kong ganyan. Sigaw ko ng sigaw, ang sakit pa ng ulo ko, sumabay pa yung ngipin ko. Then, biglang tumawag yung amo ko sa telepono. Sabi niya, Wena, ay sa camera, sa CCTV, nagsalita siya doon. Wena, hindi ako makatawag, pa-check ng telepono. Sabi ko, hala, nanonood yun siya. Kasi that time talaga nagsasabi ako, parang sabi ko ganyan. Pinupukpok ko yung ulo ko, ganyan. Sabi ko, hala, napapanood yun nila amo. Sabi kong gano'n. So, ayun, nagawa ko naman kasi pero hindi ko sinunod talaga yung time niya kasi hindi ko kaya. So, pagkatapos ko lahat maglinis, mula mga room, CR, din nung sasala na ako, saka ako brush ng semento. So, nagawa ko pa rin naman siya. So, wala din siyang reason na pwede niya akong pag-initan kasi hindi ko nagawa na sunod yung oras na gusto niya. At least nagawa ko pa din yung gusto niyang brasan, yung semento, yung buong labas. So, buong namin ba, yung sala, sa room, mga ganyan, nagawa ko pa rin. So, ganun na lang ang gawin nyo, no? Do your best na lang na magawa yung gusto nila. Para kahit labag sa loob natin, mabigat sa loob natin, di ba? At least nagawa natin yung gusto nila. So, hindi sila magkaroon ng reason na pag-initan at mag-cause ng termination natin. So, ayan lamang for today's video, dahil. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!